loob ng isang pasilidad ng militar, pinag-usapan nina Officer Yao Muong at Mo Dongji ang magulong insidente. Binanggit ni Yao na ang mga Fox Demon ay karaniwang nananatiling neutral sa sarili nilang mga teritoryo at bihirang bumisita sa Earth, kaya napagtanto niyang sadyang pumunta ang mga demonyo para maghanap ng isang cultivation vessel at tinarget nila si Lin Zishan. Habang nakasandal sa kanyang upuan, inamin ni Yao Muong na naguguluhan siya. Napansin niyang bagaman isang henyo si Lin Zishan, mas marami pang mas magagaling at talentadong individual sa Origin Land, kaya nakapagtataka na isang lubos na pinag-aagawang Fox Demon ang partikular na pumili sa kanya. Isinantabi muna ang usapan tungkol sa Fox Girl, seryosong sumandal paarap si Mo Dongji at hininga ng update si Yao Muong tungkol sa panloob na krisis ng military district. Kalmado namang humigop ng tsa si Yao Muong, at ibinunyag nitong tuluyan ng nasupil ang pag-aaklas ng mga nagpapanggap na miyembro ng kulto. Masaya niyang idinagdag na matagumpay nilang nalantad at napuksa ang 47 na mga deep cover cultist, na epektibong naglinis sa buong military base sa isang napakalaking tactical na tagumpay. Biglang naging mabagsik ang ekspresyon ni Mo Dongji. Tiningnan niya ng masama si Yao Muong at galit na hiningi ang katotohanan, kung sadyang ginamit ba ng militar ang outdoor training exam ng mga estudyante bilang pain sa isang planedong operasyon para lang palutangin ang mga nakatagong espiya. Nakangiting inabot ni Officer Yao Ying nang may kumpiyansa ang isang kahoy na kahon. Sa loob nito ay isang futuristic na hiringgilya na naglalaman ng bagong gawa at napakatapang na anti-mutation reagent na inilaan para gamutin ang malalang epekto ng matinding labanan. Magalang na tinanggihan ni Principal Mo Dongji na mayroon pa ring mga sungay ng dragon at asul na marka sa mukha mula sa katatapos lang na matinding laban, ang agarang pagturok, at sinabing maayos ang pakiramdam niya at siya na lang ang magtuturok nito mamaya. Matapos ang magulong pananambang, opisyal na pinutol ang outdoor training exam, at makikita sina Lin Zishan at Shen Qinghan na hila-hila ang kanilang mga malita habang ligtas na bumabalik sa eskwelahan. Makalipas ang ilang sandali, malalim na nag-iisip si Mo Dongji habang nakaupo sa kanyang desk, kasama ang mga medical supplies na nakalatag sa kanyang harapan. Sa huli, nagpasya siyang itabi muna ang espesyal na reagent na ibinigay ni Yao Muling. Sa isang seryosong tono, kinausap ni Mo Dongji si Lin Zishan, at ipinaliwanag na inaasahan na niyang tatargetin siya ng mga undercover spy ng Plant God Cult matapos niyang magpakita ng pambihirang talento noong camp assessment. Habang nakatayo sa opisina katabi si Shen Qinghan, sinamantala ni Lin Zishan ang pagkakataon para tanungin ang principal tungkol sa tunay na kalikasan ng Plant God Cult, at nagtanong din siya tungkol sa partikular na biological level ng nakamaskarang cultist elder na nakalaban nila. Habang kalmadong humihigop ng kanyang tsaa, nagbahagi si Mo Dongji ng isang nakakagulat na kasaysayan. Ang Plant God Cult daw ang pinakamatandang kilalang heretical na organisasyon bago pa man lumitaw ang mga exotic beast sa mundo. At sa katunayan, sila ang may kagagawan kung bakit napunta ang mga halimaw na ito sa planeta. Ang malaking revelasyong ito ay nag-iwan kina Lin Zishan at Shen Qinghan na bakas ang pagkagulat, habang idinagdag ni Mo Dongji na ang Plant God Cult din ang palihim na nagmamanipula sa likod ng maraming mas maliliit na paksyon tulad ng Rat God Cult. Inalala ni Mo Dongji ang kanyang matinding pakikipaglaban sa mga higanteng baging na may tinik ng cultist, at ipinaliwanag na ang tunay na biological rank ng isang high-level expert ay isang mahigpit na itinatagong sekreto na karaniwang nasusukat lamang sa pamamagitan ng direktang pakikipaglaban. Gayunpaman, para magkaroon si Lin Zishan ng ideya, inihayag niya na ang sarili niyang level ay Rare Tier 3. Habang pinoproseso ang nakakatakot na power scale na ito, pinagpawisan ng malamig ang nagulat na si Lin Zishan. Napagtanto niya sa kanyang sarili kung gaano siya kaswerte dahil balak lamang siyang hulihin ng nakakatakot na cultist sa halip na patayin siya. Paglipat sa pangunahing paksa ng kanilang pag-uusap, naging seryoso ang ekspresyon ni Mo Dongji habang binibitawan ang isang matinding pasabog. Ibinunyag niya na nasaksihan niya ang buong laban kung saan walang kahirap-hirap na tinalo ni Lin Zishan ang makapangyarihang advanced rank 6 na cultist ng mag-isa, naganap na bumasag sa malaking agwat ng kanilang mga power level. Sa pagkagulat at kaba, agad na sinubukan ni Lin Zishan na itago ang kanyang hindi kapani-paniwalang nagawa, at dali-daling gumawa ng palusot na ang lalaking nakamaskara ay malubha ng sugatan at lumalaban sa mas mababang level. Dahil sa inis sa kanyang patuloy na pagpapalusot, napahimos si Mo Dongji sa kanyang noo at bahagya siyang pinagalitan dahil sa pagiging masyadong maingat. Napansin ang kanyang nakasanayang pagtatago ng tunay niyang lakas sa lahat,
Kaya pinayuhan niya ito na bagaman ang pagtatago ng kakayahan ay isang matalinong taktika para sa mga bihasang eksperto, ang paggawa nito bilang isang estudyante ay makakasama lamang sa kanya. Mapagkakaitan siya ng mahahalagang evolutionary resources na magpapabagal sa kanyang kabuoang pag-unlad. Tumayo siya mula sa kanyang desk at may pag-unawang idinagdag na naiintindihan niyang ang labis na paglilihim ni Lin Zixuan ay nagmumula sa kawalan ng seguridad, at sa makatarungang takot na maging target ng mga masasamang loob. Naglakad si Mo Dongji para tumabi sa kanya at nagbabala na ang kanyang pambihirang performance sa training camp, kasama pa ng katotohanang partikular siyang tinarget ng Plant God Cult, ay siguradong aagaw sa atensyon ng mga matataas na opisyal ng bansa na palaging naghahanap para mamuhunan sa mga magagaling na prodigy. Habang inilalagay ang isang nagbibigay kapanatagang kamay sa kanyang balikat, mariin niya itong pinayuhan na ang pinakamatalinong desisyon na magagawa niya ngayon ay ang bukas na ipakita ang kanyang mga talento, at humanap ng isang makapangyarihang taga-suporta para protektahan ang kanyang sarili. Tumungo si Lin Zixuan at sumang-ayon sa kanyang payo, ngunit sa kanyang isipan ay nagpasya siyang gumawa ng kompromiso. Pinlano niyang ang pisikal at espiritual na lakas lamang niya ang ipapakita sa publiko, at pananatilihing isang mahigpit na sikreto muna ang mga pambihirang katangian ng kanyang system. Kinalaunan, nakarating ang ating bida sa apartment building ng kanyang pamilya at sumigaw para ipaalam ang kanyang pagdating. Pagpasok sa pinto dala ang kanyang mga bagahe, sinalubong siya ng kanyang mga nagulat na magulang na sina Lin Yian at Jiang Wongxin. Nang magtanong ang kanyang ama kung bakit ang isang buwan sanang training ay natapos sa loob lamang ng 2 linggo, casual na ipinaliwanag ni Lin Zixuan na pinaikli ang camp. Tuwang-tuwa sa kanyang pag-uwi, agad na nag-alok ang kanyang ina na lutuin ang mga paborito niyang pagkain. Maya-maya, habang nakaupo ang pamilya sa hapagkainan para pagsaluhan ang isang masaganang handaan, kinuha ni Jiang Wongxin ang kanyang atensyon para magbahagi ng magandang balita. Habang malambing na hinahawakan ni Lin Yian ang tiyan ng kanyang asawa, masayang ibinunyag ng mag-asawa na magkakaroon na ng bunsong kapatid si Lin Zixuan. Lubos na nagulat si Lin Zixuan sa biglaan at hindi inaasahang balitang ito, kaya naman naiwan siyang nakatulala habang may hawak na mangkok ng kanin. Nang makabawi mula sa pagkagulat, nagtanong siya kung totoong buntis ang kanyang ina sa pangalawa nilang anak. Masaya itong kinumpirma ng kanyang ina, at binanggit na nalaman lang nila ito ilang araw na ang nakakalipas at umaasang magkakaroon sila ng isang malambing na batang babae. Namumula namang ipinaliwanag ng kanyang ama ang kanilang dahilan. Inamin nito na simula nang umalis sina Lin Zixuan at Shen Qinghan para magkolehiyo, naging masyadong tahimik at malungkot ang kanilang bahay, bukod pa rito ay napapadalas pa ang pagbiyak sa kanyang ina. At dahil hindi nila alam kung gaano pa sila katagal maghihintay bago magkaroon ng apo, nagpasya silang magkaroon ng isa pang anak para may makasama sila. Nang makita kung gaano kasaya at kalambing sa isa't isa ang kanyang mga magulang, napangiti ng may galit si Lin Zixuan. Ibinigay niya ang kanyang buong suporta at sinigurado sa kanila na isa itong napakagandang ideya basta't masaya sila. Idinagdag pa niya na sapat ang kakayahan nilang pinansyal para magpalaki ng kahit ilang anak pa ang gusto nila. Kinalaunan, habang nagpapahinga sa kanyang kama at nagbabrowse sa isang school exchange app sa kanyang telepono, pinagnilayan ni Lin Zixuan ang mga huli niyang laban. Napagtanto niya na ang pag-asa lamang sa pisikal na lakas ay isang nakamamatay na kahinaan. Kaya naman, naisip niya na kailangan din niyang aktibong patibayin ang kanyang mental na lakas upang hindi siya maging walang kalaban-laban sa mga spiritual type na kalaban. Sa pagdedesisyong mas pataasin pa ang kanyang advanced spirit attribute, gumastos siya ng 800 school credits para bumili ng malaking bahagi ng karne ng 9-turn soulworm upang kainin bilang pampalakas ng isip. Habang patuloy siyang nag-scroll sa shop, may isang partikular na item na kumuha ng kanyang atensyon, ang karne ng dimensional rat. Nabigla siya sa napakamahal nitong presyo na 100 credits kada kilo. Nang basahin ang paglalarawan ng item, nalaman ni Lin Zixuan na ang dimensional rat ay isang maskuladong exotic beast na kahawig ng isang squirrel at may natatanging biological na katangian. Ang isang nasa hustong gulang na nito ay kayang mag-imbak ng mga bagay sa loob ng mga pisngi nito na aabot hanggang 100 beses ng sarili nitong laki. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pananabik nang mapagtanto niya ang malaking potensyal ng pagkain ng karneng ito. Umaasam sa pag-absorb ng essence nito ay magkakaroon siya ng pinakaaasam-asam na spatial storage ability para sa kanyang sarili. Agad na nagpaalala sa kanya ang nakakapanabot na ideyang ito tungkol sa nine-tailed demon fox na kinalaban niya sa gubat.
Nang maalala niya kung paano nito biglang napalitaw mula sa wala ang isang umiilaw na color, naghinuha siya na tiyak na mayroon itong katulad na special storage ability o item. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.